po, dadako po tayo sa pagbibigay. Na kung saan ito nga din po talagang nagagalak po tayo sa Panginoon. Na ano man po yung mayroon sa atin, na nakahanda po, yung ikasampung bahagi, na nakalaan lamang po sa Kanya. Na ito po ay talagang ano man po ang ating sitwasyon, kung tayo, ang puso natin ay nasa Panginoon, talagang ano man po ang ating gagawin, tagumpayin niya po tayo. Dahil po, salamat po sa salita ng Panginoon, na ito po ay patuloy po natin unawain. Yun po, makipagbukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 14, verse 17 hanggang 20. Yun po. 17, sa pagbabalik ni Abraham, sa buhay po ito ni Abraham, na binasbasan po siya ni Melchizedek, di ba po? Sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Seb, na tinawag ding libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salim, at pari ng kataas-taasang Diyos, ng tinapay at alak. Hindi po yung alak na literal na ano po, alak po yun na katas ng ubas. At binasbasan. Ang sabi ko dito, pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. 20. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng katagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Na yun po talaga, ano po talaga, kapag ikaw binasbasan ng taong matuwid, di ba po, kapag binasbasan ka, una sa lahat ang Panginoon, na yun po ay talagang, yun po ang kailangan na magsama sa iyo. Pero kung basbasan ka pa rin po ng matuwid na tao, yun po ay talagang ang katagumpayan, ipagkakaloob na po sa atin. Paging sa ating mga buhay, di ba po? Then sa buhay po ni Abraham, yun po, nakipaglaban po siya, lahat ginawa niya. Pero alam niyo po, sa kahabagan ng Panginoon at tinulungan siya ng Panginoon, talagang pinagtagumpay po siya. At sa ginawa niya na katagumpayan, nakalaan po doon ang ikasampung bahagi para sa Panginoon. Diba po? Kaya alam niyo po, sa ating mga buhay, bagay sa trabaho man din po natin, kapag ito ay magtagumpay at pagpalain tayo, talagang ilalaan po natin yan sa ating Panginoon. Diba po? Kasi yun naman talaga ang dapat na maglaan po tayo na ikasampung bahagi. Kung meron po talaga, kung sobra-sobra, higit pa po ang ibibigay natin sa Panginoon. Pero alam niyo po, ano man ang ilapag natin dyan sa offering ng Panginoon, yan po ay naunawa ng Panginoon. Kung yun lang po ang ating pahiraman. Diba po? Kasi alam niyo po, ang Panginoon talagang hindi niya po iniisip ang pera na yan. Then sa kanya naman po talaga galing yan, yung mga blessing na yan. Yun po, ang ating mga buhay, pinagtatagumpay lang po niya para tayo ay pagpalain. At tayo man din ay makapagbigay dyan sa offering. Diba po? Kaya sa buhay po ni Abraham, talagang pinatagumpay po siya ng ating Panginoon. Dahil siya po ay sumunod sa nais ng Panginoon. At yun po, ang nais, ang nasa loob niya po, talagang makapagbigay po ng ikasampung bahagi. Kaya yan po, ito po, binigay niya po ang ikasampung bahagi. Inabot niya po kay Melchizedek, pero inilaan niya po yun sa Panginoon. Diba po? Kaya maraming salamat sa salita ng Diyos na ito po na nawawang po natin. Yun po, dadako din po tayo sa ating mahal na pastora na kung saan siya man din po isang lingkod ng ating Panginoon. Yan po, na sabi po dito sa Galatia 6:6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Yun po talaga totoo yan. Kasi tayo po ay tinuturuan niya po na kung hindi po
tayo tinuruan ng ating mga pastor, wala po tayo dito. Hindi po natin alam kung paano po maglingkod sa Panginoon, kung paano po ang lingkod sa Panginoon, kung paano po tayo naging matuwitin po, nalaman po natin kung paano po tayo naging kalugod-lugod sa mga Panginoon. Yun po ay dahil sa ating nakakamahan. Dahil siya po ang namamagitan sa atin, siya po ang namamagitan sa atin at saka sa Panginoon. Iba po kasi siya po. Kaya kung ano mo po ang meron tayo, yun po kailangan din po niya ang bahagi. Kailangan mo natin bahagi ng po sa kahit na maliit na bagay o malaki na. Masaya na po sa kasi po, iba po. Kasi alam niyo po, ang binibigyan, yun po, ang nagbibigay, talagang pagpapalain tayo niya. Bukod siya matin po, ay talagang pinagpapala na rin po talaga ng Panginoon. Pero tayo na nagbibigay sa kanya, lalo tayo po pagpapalain. Diba po? Kaya maraming salamat po sa kanyang salita sa ating Panginoon na ito po talagang dapat na maunawaan po natin, na mga nagtuturo sa atin, ay talagang bahaginan din naman po natin ng kahit na anong mga bagay-bagay dahil siya man din po ay nararapat na mandugan. Diba po? Yun po. Sige po, patuloy po tayong magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Sige po, patuloy po natin i-extend na natin ang kamay. Amang naman sa pangalan ko. Ama, patuloy pa po namin pinupuri, pinapila, pinaparangalan, pinapasalamatan, sinasamba, itinataas sa aming mga buhay sa lahat ng oras. Maraming salamat po Diyos. Patuloy po kami, Ama, nagpapakumbaba sa iyo, Diyos, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Yes, Lord, salamat po Diyos. Patuloy po po, Ama, itinataas sa iyo ang mga kapirahan na ito, Yes, Lord. Lord Jesus, Jesus. na pagpalain mo po ang aking mga kapatid na nagtapat sa iyo, Diyos, nagbigay sa iyo. Upang ito man din po ay magamit sa aming bahay panambahan sa iyong templo, Jesus, sa mga lahat ng kagamitan kaya rin, Jesus. Maraming salamat po Diyos, salamat po Ama, maging sa buong sambahayan na ito, patuloy mo po ito ang banal, Jesus, pagpalain, papayapain ang kanilang mga buhay, mga kanilang kaisipan, Jesus, nawa ang banal, Jesus, sa iyong maraming anghel ay nasa buong sambahayan na ito, maging sa lahat ng buong santo, Jesus. Salamat po Diyos, salamat po Ama, Jesus, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at sa iyo po pinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba na may kasalanan.